Sige, start. Dito ako magsimula. Ibibideo ko sa ngamin na remembrance ni Lolo sa di Baloy. Tagalog na lang para maintindihan ng mga apo. Ito ang kwarto ni Lolo. Ito ang sabitan niya ng belt, saka pambahay niyang damit. Tapos, ito yung bed ni Lolo. Yan. Tapos, naroon yung belt ni Lolo. Tapos, meron pa siya ditong iniwan na palay. Tapos, narito pa, oh. Yan. Kapatid ni Lolo Lois. Dito siya nakatira ngayon. Ngayong patay si Lolo. Dito siya nagagamit ng bed. Ito yung lalagyan ng damit ni Lolo. Yan ang ginagamit naming lalagyan ng damit nung maliliit pa kami. Tapos, lalabas na ako. Hahanapin ko pa yung mga remembrance ni Lolo. Ito, mga picture nila. Tapos, dito na tayo sa kabaong ni Lolo. May isa siyang kandila. Yan. Lalapit tayo sa kabaong ni Lolo. At ito yung request niyang ilagay sa ibabaw ng kabaong niya. Ito, oh. Ay, madilim. Dito tayo sa maliwanag para makita yung picture ni Lolo. Ito. Yan daw ang ilagay sa ibabaw ng kabaong niya para lahat ng pumupunta nakasmile. Ito ang nakalagay sa ibabaw. Kaya lahat ng pumupunta, hindi sila umiiyak. Masaya sila. Babalik ko na. Kasama ko si Faith. Mag-iikot kami sa bakuran. Titingnan natin yung park ni Lolo. Si Ate Milda, anak ng kapatid ni Lolo. Iikot na kami ni Faith. Titingnan namin yung ginawa ni Lolong park. Ay, mamaya. Wala, bibili tayo. Punta na doon. Punta na muna doon, ha? Si Faith kasi inabala ako. Lord, tawira mo na din sa pagkaon at taning paikoton ako. Yan. Ito yung park ni Lolo. Nung mag-asawa na kami lahat, ito yung libangan nilang dalawa. Ginawa nilang park yung bakuran. Ito. Di ba ang ganda? Ito yung bahay nila. Yung bahay nila. Yung paggawa nito, hindi ko na nalaman kasi nag-asawa na ako. Kaya kung pupunta ako dito na hindi ko na masyadong kilala ang bahay kasi nung gawin ito wala ako. Ito yung bakuran nila. Dito sa bakuran nila may 3 kalsada. Yan, kasya dyan ang van. Yan, ito yung nasa side, papunta sa likod. Diyan nagpaparada si Uncle Jun pagdadating. Yan. Yung mga pagitan ng lupa ni Lolo, maraming anahaw. Yan. Natutuwa siya sa mga anahaw kasi ang daming dahon. Ibinibinta niya yan. Piso isa. Isang piraso. Yan. Focus natin yung mga bulaklak. Yan, may manok na naglalakad. Manok yan ni Lolo. Yan. Dito tayo sa bulaklak. Nung maliliit pa kami, wala pa to. Malawak lang ang bakuran. Winawalisan lang namin. Wala pa yung mga halaman. Yung side ng bahay. May 2 bintana sa side ng bahay. Itong kwarto ni Lola. Ito naman yung kwarto ni Lolo. Tig-isa sila. Yan.
anahaw. Punta ako sa likod ng bahay. Yung mga dating kahoy, hinahanap ko na pero wala na. Mga bagong tanim na to. Kaya maraming tanim si Lola. Diba ang ganda? Ito mga anahaw ni Lolo. Nasa pagitan ng lupa nila may rosa. Tapos may pandan, oh. Ito likod na ito ng bahay. Yung kusina nila, ang bubong ay anahaw. Yan. Ito yung CR nila. Siguro mga 30 steps from the back of the house. Ano na yan? CR. Punta tayo sa likod ng CR. Yan, CR ni Lolo yan. Parang bahay. Yan. Dito na sa likod ng bahay, matatanaw na yung kalawakan ng palayan. Yan. Nung bata pa kami, nagtatanim kami dyan ng palay. Sobrang init. Minsan naisip ko, kailan kaya matatapos yung pagbibilad? Ngayon natapos na, hindi na kami pumupunta sa Danawan. Pero kawawa si Lolo, hanggang namatay, nagtatrabaho sa palayan. Dito kami nagtatanim ni Auntie Jing ng palay at nag-aani. Yun, matatanaw na may irrigation dyan. Nung maliliit pa kami, naliligo kami dyan kahit malabo ang tubig. Pag mga bata pa kasi hindi iniisip na madumi. Diyan kami naglalaro. Yan. Tapos kung nagtatag-ulan, natutubigan yan. Kalawakan na yan. Gumagawa si tatay ng balsa na gawa sa katawan ng saging. Dinadala kami doon sa malayo. Tuwang-tuwa naman kami kasi si tatay ang nagsasaguan. Ang layo ng nararating namin. Yun ang happy moment namin ni tatay. Parang banding. Tuwang-tuwa siyang gumawa ng balsa. Pati sinasakay kami dun lahat. Yun. Pupunta na ako sa likod ng kubo ni Lolo. Yang kubo na yan, kadugso niya ng bahay, yung sementong bahay. Malawak yan, kahit kaming lahat ng mga anak na may family, pati mga apo, maluwag pa rin. Yan ang pinakalibangan ni tatay nung nagkaasawa na kami lahat. Pinaganda niya yung bakuran, parang park nga. Yan. Narito na ako sa silong ng anahaw. Sobrang ganda. So, malapit na ako sa pagitan ng lupa ni Manoy Mao saka ni tatay. Ito, di ko ito alam kung ano to. May foundation, may mga nakalatag na bato. Di ko alam kung ano to. Siguro to, kulungan ng baboy. Ito kasi yung pangarap ni tatay na pagtandaan niya talaga, di na niya kayang magtrabaho sa palayan. Nag-aalaga na lang siya ng baboy. Pero hindi na nangyari. Kasi nga namatay na siya. Nagsisimula pa lang siyang mag-lay ng foundation saka sisimentohin yata to. Tapos ito, mga anahaw pa rin yung pagitan ng lupa nila. Yun. Ito yung kakao. Yung ginagawang chocolate.
puno ng kakao. May mga bunga to. Kaya lang naroon sa mataas. Daming anahaw dito, di ko mabilang. Tuwang-tuwa si tatay sa mga dahon nito. Ito ang nababanggit pag napunta sa Manila na paano niya pag namatay ako yung mga dahon ng anahaw, sayang. Kasi nga wala nang maglilinis, wala nang mag-aasikaso. Ito kakao. Ganyan ang kakao. Pag hinog na yan, nagdidilaw na yung balat niyan. Ito, anahaw. Pambansang dahon. Yan, ang ganda. Ginagawa yung pamaypay. Ito na. Pag tumatangkad na yung anahaw, ganito ang ginagawa ni Lolo. Nililinisan niya yung puno ng anahaw. Yan, ang itinitira niya yung magagandang dahon. Kasi hindi na nga nakakatulong yung yung mga lumang dahon, tinatanggal niya na yan. Dito na tayo sa mga pinya ni Lolo. Yun. Narito yan sa tabi ng bahay. Matatamis siyang pinya ni Lolo. Ayun. Ito, anahaw pa rin. Laging may anahaw kasi nga, yan ang pinakamarami ditong tanim, anahaw. Kaya malamig dito kahit tag-init. Pero nung dalaga pa ako, wala pa to. Kaya nalulungkot ako kapag nakikita ko. Marami akong hindi nakitang pangyayari. Kasi nga wala ako dito. Yun ang bahay. Nasa side na ako. Nakaikot na ako. Nag-start ako sa kwarto ni Lolo. Umikot ako. Yan ang bahay nila. Yan, start. Tapos ito, side. Yan. Malawak yan. O, yan. Yan pa. Yan. Yan. Yan si Faith, naglalakad. Saka si Angela. Ang ginagawa niyan maghapon, lakad ng lakad. Lumalapit lang yan sa amin pag gutom. Punta tayo sa ginawa ni Lolong. Sandali. Punta tayo sa ginawa ni Lolong bahay-bahayan. Kay Manay Linda yan. Gagawin sanang tindahan, hindi na natapos. Katabi yan ng gripo na iniigiban ng mga tao dito sa barangay. Kasi nga, yan lang ang malakas ang tubig. Lagi dito may mga tao. Itinayo sa loob ng bakuran ni Lolo. Ang gripo ng barangay. Ito, ang bakuran ni Lolo ay puro tanim. Ay, may pagkain. Palabas na ako doon sa kalsada. Kalsada na. Yung ganitong halaman, marami Marami ang ganitong halaman dito. Ayan, pinya pa rin. Malapit yun sa tabi ng bahay. Ayan. Lalabas na ako ng kalsada. Yung lote dito na hahati ng kalsada, nadaanan ng barangay. Ito, sa tabi ng kalsada, puro anahaw pa rin. Basta ang ginawang
pangtanda ni Lolo sa lahat ng gusto niyang pagitan, anahaw. Yan. Anahaw uli. Anahaw, tsaka mga nyug ang pinagtatabi-tabi niya. Ito na ako sa kalsada. Palabas ito sa highway, itong kalsada to. Maganda ang panahon ngayon, kahapon nag-ulan. Ngayon, pinagpala kami kasi mainit ang panahon. Kapag video ako ng maayos. Yan. Ang ganda, diba? Nakaka-bless yung ginawa ng Panginoon kay Lolo. Sa harapan na ako ng bahay. Hindi masyadong buo na makikita ang bahay ni Lolo pag dumaan ka dito sa harapan ng bahay kasi maraming tanim. Yan o. Nakabakod yung space ng bahay nila, yung bakuran, nakabakod dyan. Then, yan. Yan lang ang makikita mo sa harapan. Kaunting part lang ng bahay. Yan. Ito, yung tent na yan, service yan ng funeral. No, naghahapon. O si LJ, naglalaro maghapon. Ayun sila, hands off. Ayun, si ang Papay Ayi. Yan, dumating. Yan, diba ang ganda? Si Faith, oh, sunod ng sunod sa akin. Yan, ano na, si Papay Ayi dumating na. Nasa harapan na ako, pinakaharapan. Pero narito ako sa kalsada. Yan o, bakod. Yan, papunta na yan sa school, yung kalsadang yan. Ang school dito malapit lang. Pag nagtuturo nga ng malakas ang boses ng teacher, halos marinig dito. Saka yung bell, dinig na dinig. Ay, bakal dyan! Yan. Kaya lang yung time na naririnig dito halos ang teacher, hindi pa ang school, hindi pa sementado. Nung kahoy pa lang ang dingding. Yan, may tarpaulin din si Lolo. Malapit tayo. Yung picture ni Lolo dito hindi masyadong pogi kasi malungkot. Hindi masyadong clear. Yan o. Pagdating kasi namin dito, meron ng ganyan. Ito, dito nagbibigil yung mga tao paggabi. Ngayon wala kasi umaga. Yan. Dito na uli ako sa harapan ng bahay. Yan. Pipicturean ko naman yung mga halaman ni Lolo. Natutuwa ako sa mga iba-ibang uri ng halaman. Namumulaklak karamihan. Yan, nakahilira din ito sa harapan ng bahay. Nagawa lang si Lolo ng square para may space ng paglalaroan. Nasa tabi ito ng kalsada. Si LJ umi-extra. O, sige, ikaw naman ang host. Halaman to ni Lola. Oo. Dali, ikaw magsalita. Dali. Yan. Si Auntie Lawrence nandyan, oh. Dito, lahat ng bulaklak ni Lolo, pipicturean natin. Yan. Wag na. Ay, i-record natin. Yan. Ito, ganitong halaman. Marami yan. Oh, bibilisan natin. Bibilisan na natin kasi doon na tayo sa budiga ni Lolo. Si
Papay ay magbibilad ng palay. Si na kasi kapalit ni Lola. Ah, ito, sa harapan ng bintana. Ito na. Dito na, malapit na yun sa bintana. Pupunta tayo sa mga ginawa ni Lolo. Ito, nalulungkot ako kasi nabulok na lang yung ginawa ni Lolo. Hindi ko naman yan nakita kung kailan ginawa. Di ba matagal na akong hindi nakakarating dito. Bulok na yung mga pinto. Pero hindi ko nakita yan kung kailan niya inilagay. Ibig sabihin, matagal na akong hindi nakakarating dito. Ito yung lalagyan ni Lolo ng panggatong. Tinatalian niya yung mga dahon. Yan, pinagtsatsagaan niya yung talian. Tapos igagatong niya. So, kakaunti na. Budigan natin. Ito yung budigan ni Lolo. Lagyan niya ng tools. Yan ang mga tools niya, yung boots. Yan. Yan. Tapos, ito, ginawa ni Lolong upuan. Kaputol ng puno ng nyug. Ang galing original yan. Ito yung lutuan nila. Yan. Tapos ito, yan sinibak ni Lolo. Tapos, ikot pa tayo. Ito ginawa ni Lolong duyan. Tulog si Aki, anak ni Ayi. Tapos, ginawa ni Lolong upuan. Dito yata, lalaba yata dyan si Lola. Ito, ikot pa tayo. Konting ikot na lang. Yan. Lahat yan kay Lolo. Yun. Oh, balikan natin yung upuan ng nyog. Nakakatuwa, flat na flat. May ano pa tarpaulin. Binalot pa para yung puwit ni Lola hindi masalubsob. Love talaga niya si Lola. Ay, may pintuan pa pala. Ito na may shortcut na daan. Ito pala yung hidden na pintuan. Kapag ka may emergency dito lalabas. Bihira lang ang nakakaalam nito eh. Ngayon ko nga lang ito nakita. Secret na pinto. Pintuan pala yan. Ang alam kong pintuan, dalawa lang. Sikreto pala yan na pintuan. Dito na tayo sa ginagamit ni Lolo pag nagtatanim ng palay. Ito yung makina niya. Ito yung best friend ni Lolo sa palayan. Yan. Ito yung treasure pag nag-aani. Ay, may pinto pa pala. Oh, ang dami. Ay, pinto naman ito noong makina ni Lolo. Ayan. Tapos, ito pa. Gamit pa ito sa pag-aaraho. Nakakabit yan sa makina. Parang hinihingal na ako. Umikot na kasi ako ng isa. Oh. Tapos ito, may mga bed si Lolo sa taas. Yan. Yan. Diyan siya. Pumupunta pag nagpapahinga. Yan. Sabi niya, ito. Malapit yan sa bubong. Pwede yung, pwedeng arkilahin. Yan. Tapos yan ang pinaghahakutan ni Lolo pag nag-aani. Kariton. Tapos pupunta na tayo sa balon ni Lolo. Balon. Yan, nandiyan si Ate Marisa naglalaba. Balon niya ni Lolo. Tapos, pupunta na tayo sa loob. Oh, may request si Papay Ayi, bibidyohin daw. Dito, papasok na tayo sa loob ng bahay ni Lola. Si Papay Ayi, nagbibilad ng palay. Bibidyohin daw. Yun yung palay na binidyo ko kanina. Oh. Kanina nabidyohan yan. Ibibilad. Mahal ang bayad sa akin kasi sumusunod ako. May bayad yan. Ah. Maray doon, maulbo dito na ako, mawawa. Mawawa ka na doon, yung maulbot. Yan. Salian yun ako. Nung unang panahon, nung maliliit pa kami, pinapasan lang yan ni Lolo. Ngayon, sosyal na, may motor na. Malaki na ang pinagbago ng panahon. Ang nagbibilad ng palay, nakamotor na. Noon, dinadala lang yun ni Lolo doon sa malayo, nagbibilad.
Pinapasaan lang niya sa balikat niya. Yan. Siguro ibibilad lahat ni Papay ay. Punta tayo sa bodega. Arun. Yung mga gamit ni Lolo. Narito si Lola, oh. Ay, madilim. Madilim. Kasi yung bodega ni Lolo. Walang madilim. Nakakahingal kayang mag-ikot dito, ang lawak. Makakaisang ikot pa lang ako, naghihingal na ako. Yun. Sprayer ni Lolo. Ginagamit yan kapag may mga hayop sa palayan para mamatay yung mga sumisira ng tanim niya. Ini-spray niya ng lason. Yun, umaalis ang mga naninira. Yan. Ito yung shoes ni Lolo. Yan. Ang dilim dito. Labas na nga ako. Ayan na si Tanyel nakatulog kasi di yata natulog kagabi. Yan. Tulog na tulog. O, yung cameraman hinahanap na ako. Puno mo ko na. Oh, yan. Aalis na si Papay Ayi. Puno? Napuno Oo. Oo. Aalis na si Papay Ayi. Talaga ang galing. Oh. Bye-bye. Sasama ka, Faith? Si Faith saka si Angela ang narito. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Mabagal ang cameraman. Wala na. Palabas na siya na. Ayan ang sinasabi ko kaninang kalsada. May kalsada dito. Yan. Balik uli sa tabi ng bahay. Nakakatuwa yung mga halaman kasi ang ganda. Oh, si Faith. Yun. Punta tayo doon. Kaunting ano na lang. Kaunting time na lang. Nawala yung tsinelas ko. Sa kabila, babalikan ko nga. Ito dito, ito sa tabi ng bahay. Babalikan ko yung tsinelas ko. Ang layo, di ba? Tapos na. O, dyan kami nagluluto. Yan, dyan kami. Kasya dyan yung isang saing kami na lahat. Ito yung lamisa ni Lolo. Yan. Lahat ng dito gawa ni Lolo. Makikita dito gawayan niya lahat. Ito ang simula sa pintuan. Ito ang extension ni Lolo ng bahay. Teka, ang lawak nito. Yari sa kawayan. Ang bubong ay anahaw. Di ba parang cottage? May space sa gitna. May pintuan yan na dalawa. Walang makakapasok dito. Ayan, balik. Ayan. Puntahan naman natin yung kwarto ni Lola. Kasi di ko napasok. Kwarto lang ni Lolo ang napasok ko kanina. Doon tayo sa kwarto ni Lola. Yung kwarto ni Lola. Parang sa dalaga. Ang kusina ay pink. Yan. Meron siyang table na maliit. Mayroon siyang drawer. May orasan. May electric fan. Mga unan. Maraming unan si Lola. Tapos, yun. Ang view niyan maganda. Yan ang nakikita ni Lola sa labas ng bahay. Ang ganda. Ito yung bed niya. Ang nagagamit dito ngayon ay si Papay Ayi. Yan. Nalabas na ako. Punta tayo doon sa tanim ni Lolo na nagdating na si Papay Ayi.
Yung tanim ni Lolo na kamuting kahoy. Ang lawak pa rin. Ang dami pa rin tanim. Sa nito, sa silong kamote. Yung gumagapang. Oh, ang lawak niyan. Dito yan sa malapit din sa bahay. Yung end niyan, bakuran ng school. Yan. Diba malapit lang ang school dito sa bahay. Yung sa dulo niyan, na tanim na yan, yun na, school na. Yan. Masaya ditong tumira. Kaya lang marami akong na-miss. Ito yung kahoy nung narito pa ako. Mga ganito na lang. Pinutol na, bulok na yung puno. Nahanap ko yung mga dating puno, wala na. Mga bago na to. Yung bahay nila. Oo, yan ang kamote, oh. Yan ang puno ng kamote. Gumagapang yan. At nung time na bata pa kami, tuwang-tuwa kaming maghukay sa ganito. Ito ang bulaklak ng kamote. At ito naman ang katawan ng kamuting kahoy. Binubunot yan. At pagbunot mo yan, nakalabas na yung mga laman. Tama na? Oh, si Auntie Lauren. Tapos na yata to. Mag-i-end na. Dapat pala. Oh, tapos na. Oh, babay na. Tapos na. Tapos na. Daan muna ako, ha? Daan muna ako. Tayo narito hanggang kailan kaya matitil ang mundo. Sino ang magsasabi na ikaw ay huli? Kapatid, ay ka na magsisi. Ngayon na kapatid ang panahon, siya ay naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang buhay mo? Tayo na kapatid at maglingkod sa Kanya. Tayong magkaisang magpuri sa ngalan Niya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mabuhay na kung kasama Niya. Tayo na kapatid at maglingkod sa Kanya. Tayo'y magkaisang magpuri sa ngalan Niya. Hindi na kailangan maghirap ka upang mabuhay na maligaya.